Alright, mega love shout out Mabsat. Sino ang dadalawin nating paborito? Siyempre kilala niyo na kung sino yung mga paborito natin dito, no? Nako po, Risa Torres sa presidente at vice presidente ang tandem ni Trillanes sa 2028. Nako po, ito na. Anomalya, politika at pagsamba ni Joel Villanueva. Kasi anniversary, no? Actually, mahaba-haba to, Mabsat, pero sige, gusto ko. Ito talaga yung gusto kong topic si Joel Villanueva. Sige, puntahan natin to. Ay, wait, hindi ko pa pala na-i-share. Share mo natin si Attorney Enzo. Ito, puntahan natin. Bilisan lang natin to. Ito lang. Files are in this app. My chat's in this app. Projects in that app. Oh! Wow. You're really working your apps off, Daniel. You need ClickUp. ClickUp is the AI-powered work platform that unifies your entire team and all your tools together in one place. Okay. Ito, punta natin. Si Anomalya, politika at pagsamba ni Villanueva. Sige, punta natin to. Fast forward. Attorney. Pilipinas at mundo. O mga kabunyog, mga kababayan, blessed Sunday sa inyong lahat. Blessed araw Sunday. ng linggo ngayon. Araw ng linggo. O topic natin ngayon tungkol sa pagsamba. Tungkol sa pagsamba. Worship. Yan. Kita nyo si Joel Villanueva. Yan yung kanyang worship. Ganyan, no? Yung picture na yan, kinuha yan sa anniversary ng Jesus is Lord. Mga kabunyog, mga kababayan, 47th anniversary. Yan, kung tingnan sa malayo, yan yung si Joel Villanueva yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Hi, Believe 143. Sabi ni Believe 143, good PM po, attorney. Hindi na pumatablan ng yan, mga yan. Ginagamit nila ang Diyos para sa sarili nilang interest. Yan. Hi, Ricardo O, good day. Good day, kabunyog Ricardo O. Ayan. Yan yung kita nyo sa malayo, kaganyan si Joel Villanueva. Itong si Joel Villanueva, yan pong picture na yan, kinuha po yan sa 47th anniversary, mga kabunyog, 47th anniversary ng Jesus is Lord. Kahapon, October 18, malaki yung activity nila. Yung kanilang 47th anniversary ay pinagdiwang nila kahapon, October 18, sa Luneta, sa Quirino Grandstand. Wow. Mga kabunyog. Yan yung picture. Siyempre, nandun din ang kanyang ama na si Joel Villanueva, ay si Eddie Villanueva. Si Eddie Villanueva talaga ang pinunong pastor. Parang kung sa Iglesia ni Cristo, executive minister. Siya ang founder ng Jesus is Lord, JIL. Ayan, si Eddie Villanueva, mga kabunyog. Kaya lang yung mag-ama na yan, pareho na yan, pareho pastor, pareho din sila politiko. Itong si Eddie Villanueva, ang kanyang ama, nakaupo yan ngayon sa Kamara bilang party list representative ng Sagip. Ay, hindi ng Sagip. SIBAC. SIBAC party list. Citizens Battle Against Corruption. Kaya nakaupo yan sa Kongreso bilang representative ng kanilang party list, SIBAC. Matagal na yung SIBAC. Nung mga simula-simula pa ng mga party list, nandyan na yan. Ang advocacy nila anti-corruption. Nung mga panahon, ang unang umupo na representative ng SIBAC party list ay itong si Joel Villanueva. Bago ito naging senador. Siya yung SIBAC party list noon. Nung panahon ni Pinoy, bilang representative ng SIBAC party list si Joel Villanueva, nasangkot na siya sa anomalya. Yan yung PDAP scam ni Napolis noon. Kaya nga medyo yung sabi ni sabi ni dating ombudsman, dating Associate Justice ng Korte Suprema Conchita Carpio Morales, nung panahon na siya ang ombudsman, nahawakan niya ang kaso ni Joel Villanueva. 2000 anong kaso yun? 2008 yata yun? Hindi 2008 kasi kay Pinoy Panahon ni Pinoy. Dinisisyonan niya yan na itong si Joel Villanueva, kasi ginamit yung kanyang PDAF, yung pork barrel niya, ay binigay niya doon kay Napoles. PDAF scam. Na-involve yan sa PDAF. Kaya nga ang recommendation noon, ang desisyon noon ng ombudsman ni Conchita Carpio Morales, i-dismiss from service yan. Kaya lang hindi pinatupad ng Senado. Kasi naging senador na itong si, panahon ni Pinoy, 2016, hindi. Tumakbo siya sa line-up ni Pinoy kay Marojas. Nanalo yan 2016. Kaya hindi pinatupad
panahon ni Duterte, hindi yan pinatupad yung desisyon sa kanya ditong kay Joel Villanueva. Kaya nga sabi ni Carpio Morales, ni Conchita, yun ang nakakalungkot sa Pilipinas eh. Sabi ni Conchita Carpio Morales, hindi na tayo linirespeto ng ibang bansa kasi may mga desisyon na ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng ombudsman, hindi naman pinasunod ng Senado. Kaya nakalibre yan si Joel Villanueva dahil sa impluwensya at koneksyon. Hindi pinatupad ng Senado noong 2016. O ngayon, na-involve na naman sa anomalya itong si Joel Villanueva. Dito na naman ngayon sa flood control. At dahil sa anomalya na yan sa flood control, yung anniversary ng kanilang sekta ng relihiyon noong October 18 kahapon sa Luneta, ginamit na forum o platform ni Joel Villanueva para sagutin ang mga issue laban sa kanya. O syempre, nandun, tipon yung kanilang mga gasunod sa Jesus is Lord. Libo ang nandun. Siguro din, may mga nakakarinig na rin sila na may mga miyembro sila na parang pinanghihinaan na ng loob. Siguro, kaya sinagot nila ni may PowerPoint presentation si Joel Villanueva kahapon. Sinagot niya yung issue sa mismong anniversary ng kanilang kaya ginamit yung anniversary nila, 47th anniversary, doon sa Quirino Grandstand. Sinagot niya yung issue tungkol sa di umano'y pagkakasangkot niya sa flood control. Actually, yung aking mga staff dito, kung nanonood kayo ng Source, ang Source yan yung aking segment dito sa aking mga channels. Panoorin nyo yan, yung mga content ng Source. Sa Source, hindi ako ang nagsasalita dyan, pero pinapanood yan ng aking mga staff para makita nyo. Halimbawa ito yung Source. Banggitan ni Senator Alan, bago pa siya umalis sa Senado, bago maging DFA Secretary, puro speech na si Joel Villanueva. 2023, panay speech na ni Joel Villanueva sa flood control. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? Tapos ngayon, kasali ka daw. Di wow. Di wow. Ito lagi. Palakpakan. Sa inyo dito, mga kapwa ko JIL. Mata sa mata. Wala tayong flood control. Wala daw flood control. Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Wala daw flood control sa Bulacan, mga kakabsat. Wala daw. Samantalang pinuntahan na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Unang araw ng dalaw ni Pangulong Bongbong Marcos, siya mismo dismayado sa nakita niya sa Bulacan. Agoy! Hindi kayang bilhin ng salapi ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. May naniniwala ba dito kay Joel Villanueva, mga kakabsat? Press 1 nga sa mga naniniwala. Press 2 sa hindi naniniwala kay Joel. Wala daw flood control eh. Hindi daw siya sangkot, mga kabsat. May resibo po tayo dyan. May resibo daw siya. May resibo po tayo. Ngunit gusto kong sabihin dito sa kalagitnaan ng Luneta Grandstand, kaming mga JIL people, we sincerely believe that if God is with us, no one, nothing, and no circumstances here on earth can be against us. Amen! Amen! Somebody shout, hallelujah! Hallelujah! The epic online action game War Thunder lets you dive into sa mga bagong pasok dyan, baka nakakalimutan nyo mag-like and subscribe at comment down below guys sa mga gusto nyong sabihin dyan. Alright, tuloy. Nako po. O yan, mga kabunyog. Yang aking nakikita nyo yan, yung Source. Kapag ganyan yung content namin, Source, ibig sabihin, mga video yan na gusto naming panuurin ninyo. Wala, maganda rin yan pinapanood nyo kasi para yung mga dinidiscuss kong topics, nakikita nyo na yan yung patutuo na ang mga sinasabi ko, hindi ko gawa-gawa lang. Ayan, anong masasabi nyo sa sinabi ni Joel Villanueva, mga kabunyog? Sige ba, attorney. Ginamit yung ginamit na platform, yung kanilang anniversary. Anyway, karapatan naman nila yan kasi kanila yan. Yung relihiyon na yan, yung sekta na yan, kanila yan. Ang founder niyan, yung kanyang ama. Ang kanyang ama na si Eddie Villanueva.
doon sa patipon ng kanilang anniversary, 47th anniversary nila eh. Sinagot ni Joel Villanueva yung issue ng flood control. Ang problema yung sinasabi niya na wala daw silang naging mga anomalya. Ay sus naman, yun na nga yung sinasabi ni Conchita Carpio Morales. Nung panahon niya, mayroon siyang desisyon bilang ombudsman. Dismissed from service na sana itong si Joel Villanueva. Ang problema sa kanya, hindi naman pinatupad ng ng Senado. Oh, yun yung sinasabi ni Conchita Carpio Morales. Yun ang problema sa atin. May desisyon na sana siya, dismissed from service ito. Anong dahilan? Ba't na-dismiss from service sana ito? Eh, yun ang PDAP scam. Nung party list pa ito, ang umuupo noon sa Sibak party list ay siya, yung kanyang PDAP, noon kasi may PDAP pa eh, hindi pa illegal, unconstitutional ang PDAP noon o kaya pork barrel, yung kanyang PDAP, linagay niya kay Napoles. Parang kung sa Senado, yung PDAP ni ni Jinggoy, at saka yung PDAP ni Revilla, at saka PDAP ni Enrile, ay linagay din nila kay Napoles at ginawang ghost projects yung mga PDAP na yon. Kaya nagkaroon ng PDAP scam. Pagdating naman sa kongresista, marami ring kongresista ang na-involve dyan sa PDAP na yan. Isa doon si Joel Villanueva. At sa investigasyon ng ombudsman noon ni Conchita Carpio Morales, talagang napatunayan niya na talagang may probable cause. Kaya kinasuhan ito sa ombudsman eh. At habang may kaso ito sa ombudsman, pinapadismiss ni Ombudsman Carpio Morales. Kaya lang hindi in-implement ng Senado eh. Hindi pa tapos yung issue na yon. Pwede pang buhayin yun. Pwedeng buhayin yun ni Ombudsman Remulla ngayon. Yun yung sinasabi ni Ombudsman Conchita Carpio Morales eh. Kaya yung sinasabi nito ni Joel Villanueva na hindi sila kailanman na-involve sa anomalya, sino namang nagsabi niyan? Kaya nga may kaso siya sa sa Ombudsman na nasa Sandigan Bayan na. Kaya nga lang, ang sabi ni Conchita Carpio Morales, mahirap kasi hindi pinatupad ng Senado yung desisyon niya, hindi ito tinanggal sa Senado noon. At yung kanyang ama, yun na ngayon ang umuupo bilang congressman ng party list, Citizens Battle Against Corruption. Kunwari, anti-corruption ang party list nila sa Kamara. Pero sa impeachment ni Sara, hindi pumirma ang kanyang ama. Saan ka nakakita ang party list mo, SIBA, Citizens Battle Against Corruption? Tapos hindi naman kayo makita sa laban sa korupsyon? Diba? Actually, yun nga ang malungkot yan eh. Yung SIBAC party list, SIBAC, Citizens Battle Against Corruption, ang nakaupo ngayon sa Kamara, yung ama niya, siya naman sa Senado. Pero siya, sa Senado, senador. Yung ama niya, si Eddie Villanueva, ito yung nakaupo sa Kamara. Yung kanyang ama. Yan. Nakaupo sa Kamara, SIBAC, party list. Pero, bakit, kung anti-corruption, bakit hindi pumirma sa impeachment ni Sara? Doon pa lang. Nasaan naman ngayon yung sinasabi mong anti-corruption kayo? Di ba? Anti-corruption. Tapos, hindi naman anti-corruption. Nasasangkot pa ngayon sa korupsyon. At saka itong mga Villanueva, political dynasty na rin to. Political dynasty. Itong si Eddie Villanueva, congressman. Si Joel Villanueva, senador. Yung kapatid ni Joel Villanueva, mayor ng Bukawi, Bulacan. Actually, yung kapatid niyang babae, dating mayora din ng Bukawi, namatay. Pumalit na naman yung kapatid niya. Mayor na naman doon. Kaya yung politika ng Bukawi, Bulacan, hawak yan ng Villanueva. Hindi yan nawawala sa kanila. O ngayon, bakit kontrobersyal yung Bukawi? Taga doon din si Alcantara. Taga doon din si Alcantara. Kaya Monday.com, the opposite of any work platform we tried in the past. You can Sa mga hindi pa po nagla-like dyan, like and subscribe and comment down below kung anong masasabi niyo mga kapsan. ngayon, napanood nyo yung sinabi ni Joel Villanueva? Sabi ni Joel Villanueva, wala akong flood control. Wala daw siyang hindi daw siya involved sa flood control. Ay malinaw naman ang sinabi ni malinaw naman ang sinabi ni Yusek ni Alcantara. Ang sabi ni Alcantara sa testimonya niya, humihingi daw ng 1.2 billion sa DPWH itong si Joel Villanueva, 1.2 billion ang hinihinging projects. Ang hinihingi daw sana mga multipurpose, 1.2 billion. Kaya lang ang sinabi daw ni Bunuan kila Bernardo, gawa na lang ng paraan yan. Kaya ang ginawang paraan nila Yusek Bernardo, binigyan ng 600 million na halaga ng proyekto si Joel Villanueva. Pero hindi flood control.
multipurpose sana yung hinihingi ni Joel Villanueva. Kaya lang dahil walang pondo sa multipurpose, linagay sa flood control. Ang nag-implement na ng flood control na yun na 600 million ni Joel Villanueva ay sila Bernardo, sila Hernandez at saka si Alcantara. Ngayon dahil may komisyon doon si Joel Villanueva, sabi ni Alcantara, dinala niya yung komisyon ni Joel Villanueva doon sa isang lugar na tao ni Villanueva. Oh, di ba? Kaya actually, ang sinasabi ni Villanueva, wala siyang proyekto na flood control. Inamin naman yan ni Alcantara eh. Ang sabi ni Alcantara, hindi daw alam ni Villanueva na yung hiningi niyang proyekto o pondo hindi nalagay sa multipurpose, napunta sa flood control. Oh, 'di ba? Tayo nasubaybayan natin 'yan. Totoo, tama yung sinasabi ni Joel Villanueva. Hindi siya involved sa flood control. Ang kasi, humihingi siya ng 1.2 billion na proyekto sa DPWH. Ang pinagmamalaki niya, nakaupo siya sa Commission on Appointments. Majority floor leader siya. Naalala niyo yun? Yung sinasabi niya, hindi ako simpleng senador. Majority floor leader ako. Kaya, ang ginawa ng DPWH, kasi humihingi niya si Villanueva ng 1.2 billion, ginawa na lang ng paraan. Hindi na humanap na ng source para sa kanya. Hindi na sunod yung 1.2 billion na hinihingi niya. Ang binigay ay 600 million galing DPWH. Pero hindi flood control. Ay hindi multipurpose. Flood control. Pero dahil yung 600 million na flood control na yon ay pondo na para kay Villanueva, binigay pa rin yung kickback o komisyon ni Villanueva. Boom! Diba? Yan yung kwento dyan eh. Kumbaga, kay Villanueva, hindi flood control ang nire-request niya sa DPWH na pondo. Ang nire-request niya, multipurpose. Pero ang halagang rini-request niya, 1.2. Ay wala naman, hindi kinaya yung 1.2, 600 million lang. Hindi ang ibinigay sa kanya, hindi multipurpose, flood control. Kaya sabi ni Alcantara, hindi alam ni Senador Joel na ang 600 million niya ay linagay namin sa flood control. Kasi walang pondo para sa multipurpose, sa flood control mayroon eh. Saka yun yung kabisado na nila Bryce Hernandez, sa kanila Alcantara, mas madali na yun kasi nagagawa nila ghost project. Kaya yung sinasabi ni Joel Villanueva, wala akong flood control, okay, tanggapin natin. Hindi niya alam na flood control yung pinaglagyan ng pondo niya. Multipurpose ang alam niya. Pero tumanggap pa rin siya ng komisyon, ng kickback. Yun ang sinasabi ni Alcantara. At yung 600 million na yon galing sa unprogrammed funds. Tama. Sinabi ni Ping Lacson. Kasi pinagmamalaki ni Joel Villanueva. Sige nga, tingnan nyo dito sa GAA. Dito sa GAA, may nakikita ba kayong 600 million? Wala. May nakikita ba kayong dito sa NEP? Sa NEP, may nakikita ba kayong 600 million na flood control? Wala. Nasaan program? Ni Joel Villanueva. Wala daw sa GAA na 600 million na flood control. Wala rin daw sa NEP. Wala rin daw sa insertions. Wala daw. Kaya hindi daw totoo yung 600 million. Ang problema, sabi ni Ping Lacson, wala sa NEP, wala sa GAA. Tama. Pero nasa unprogram funds. Kinuha sa unprogram funds ang 600 million. Kaya Bistado. tayo, nasundan nyo ba yan, mga kabunyo? Yes, nasundan namin, attorney. Kaya ang nangyari, mga kabunyog, mga kababayan, itong pagmamalinis ni Joel Villanueva, wag na siyang magmalinis. Una, noon pa, nasangkot na siya sa PDAF. May kaso pa nga siya sa Pandigan Bayan, hindi pa tapos. Sabi sana ni Ombudsman Morales doon, i-dismiss na siya sa service. Hindi naman pinatupad. Di ba? Yan yung nangyari dyan. Kaya, hi Dennis Manala, kumusta? Kaya yung sinasabi ni Joel Villanueva, wala akong flood control. Yes. Hindi niya alam na flood control, linaga yung project niyang 600 million. Ang hinihingi niya, 1.2 billion. Ang laki sana, no? Ay kaya lang ang binigay sa kanya, 600 million lang eh. At saan kinuha yung 600 million? Sa unprogrammed funds. Kaya laging, Kaya ito eh, hindi lang kasi nakaredy yung mga video ko eh. Pero ako nasubaybayan ko yan. Sabi ni Joel Villanueva, wala akong 600 million na flood control projects. Okay, wala. Pero sinabi ni Alcantara, o tao yun ni Joel Villanueva, humihingi si Joel Villanueva ng 1.2 billion na halaga ng proyekto sa DPWH. Pinaabot yun kay Bunuan. Kaya lang, sabi ni ang napagkaisahan, wala tayong 1.2 billion. Ilan ba ang kaya niyong ibigay dyan kay Joel Villanueva? 600 million lang ang binigay. Ang gusto ni Joel Villanueva, multipurpose. Hindi nila sinunod yung ni Joel Villanueva kasi wala namang budget sa multipurpose. Linagay nila sa flood control.
Yun yung madali nilang nadidiskartehan. Kasi nagagawa nilang ghost project eh. So, totoo ba yung sinasabi ni Joel Villanueva na wala daw siyang flood control? Yun ang alam niya, wala siyang flood control. Pero ang ginawa ng mga tao niya, sila Alcantara, in-implement yun as flood control. Pero yung kanyang kickback doon, binigay pa rin sa kanya. Yun lang. Kaya nga parang may kasalanan din si Alcantara kay Joel Villanueva kasi ang alam ni Joel Villanueva, multipurpose yung paglalagyan. Ang problema, dahil walang pundo sa multipurpose, mukhang mas madali na. Kabisado na nila Alcantara sa kanila Bryce Hernandez. Ang ginawa nila, linagay nila sa flood control. Yan yung yun yung dyan eh. Kaya incomplete yung sinasabi ni Joel Villanueva. Wala akong flood control. Alam niya. Alam niya. Pero, ito, pakinggan natin ulit yung sinabi niya. Para makaiwas sa sakit si Tabi at ang buong pamilya, dapat tuloy. Actually, okay na to, Mabsat, no? Nabigay na ni Attorney Enzo yung punto dito, Mabsat, no? Wala na. Bistado na talaga dito si Joel, Mabsat. But anyway, nako po, abangan natin. Kalado na bukas. Mabsat, may pasabog bukas. Abangan, no? Balita ko, merong kakasuhan ng, alam nyo na, plunder. Alam nyo na kung sino yan. Bukas. Basta kung hindi bukas, within this week. Pero, sa tingin ko bukas to, Mabsat. No? Pero pag hindi, within this week, Mabsat. Abangan na lang natin. Okay, next topic tayo, Mabsat. Okay na tayo kay Attorney Enzo. Salamat, Attorney Enzo. Talon tayo kay Badcaster, Mabsat. Ako po, iiyak dito. Puntahan natin ang pagbabalik, mga kabsat. Nako po, pasabog na naman. Naisahan nila ang mga garapatang, yung mga DDS, mga kabsat, naisahan. Puntahan natin si Badcaster. Ping Lacson, ang pagbabalik ni Ping Lacson, mga kabsat, sa Blue Ribbon. Gusto nyo ba to? Eto na, mga kabsat, nako po,